Napapanahon na yung ibang mga kandidato na walang malalaking political party, walang malalaking makinarya at supporters na siguro ay bigyan ng pagkakataon ng mga botanteng Pilipino dito sa nanalapit na eleksyon sa Mayo. Kasi malapit na po. Halos 2 linggo na lang at eleksyon na. Alam niyo kung bakit ko sinasabi na sana bigyan ng pagkakataon yung ganyang grupong kandidato o sektor. Kasi yan po yung mga tingin ko ay meron ding sapat na kaalaman sa paggawa ng batas. Baka mas magiging tapat pa sa mamamayan at sa ating mga batas at sa gobyerno ang mga independent candidate o kulang sa makinarya at followers na mga kandidato na kung bibigyan ng chance o pagkakataon ng mga botante ngayong papalapit ang eleksyon, masusubukan natin ang kanilang katatagan at ang kanilang galing at katapatan sa bansa at sa Pilipino. Kasi kaya ko ito binabanggit, nakakasawa na po yung mga traditional politician. Nakakasawa na yung parti-partido ang nagdadala ng kandidato na para bang nananalo yung ibang kandidato dahil sa lakas ng political party, sa lakas ng kailang grupo. Dapat ang kandidato ay manalo sa lakas ng paniniwala ng taong bayan ng mga botante na sila ay merong katapatan, galing, talino at paninindigan para sa botanteng Pilipino, masang Pilipino at bansang ito. Yun po ang paulit-ulit na tuwing tayo mag-ieleksyon ay nakakalimutan, natatalo at nangingibabaw ang pangsarili na interes o pangsariling grupo ng mga financer, political party, kapartido. Pag naupo ang kanilang kandidato, sila ang magbibusiness sa pamahalaan. Papasok sa iba't ibang kontrata, mga senado o kongreso or local executive. Ganun po Kaya sila'y nangangapital tuwing eleksyon sa mga political party at mga kandidatong kilala or mga traditional politician. Yan po yung paulit-ulit. Kaya ano bang nangyari pagkatapos ng dekada na paulit-ulit na ganyan ang sistema? Nakatingin tayo sa lakas ng grupo at political party at ng kandidato, hindi sa lakas ng katatagan at paninindigan ng independent candidate. Alam niyo yung mga kandidatong hindi masyadong gumagastos o walang nagdadalang malalaking negosyante at political party, yan ang tunay na may pag-asa. Kasi wala yung pinagkakautangan ng loob. Pag nanalo yan, ang kanilang gagawin ay magserbisyo ng totoo sa tao na mga bumoto sa kanya at aaskasuhin ang problema ng bansa. Di katulad ng mga ginagastusan ng mga negosyante ang malalaking political party at kandidato at may mga pangalang kandidato dahil yan ay magbabawi kapag napwesto. Hihingi ng mga sensitibong posisyon, hihingi ng malalaking kontrata, magdidikta ng panukalang batas o pag-amend ng mga batas na sila ang makikinabang. Yung interest, business interest, mangingibabaw po yun. Hindi ko nila lahat pero kadalasan or majority sa nakaraang mga eleksyon, ganun na sitwasyon. Ngayon pong May, midterm election sa Mayo, baguhin na po natin. Total ang kandidato pong senador ay 60. Mahigit na 6 na po pa nga kung di ako nagkakamali. Bakit tayo maniniwala dyan sa 12 ng kandidato sa kabilang grupo, sa kabilay 10, o di ba? Tapos yun lang ang pagpipilian? Ba, hindi naman po. Mas magagaling yung hindi gaano kilala. Mas magagaling yun po at pagkakatiwalaan yung hindi gumagastos at hindi tumatanggap ng malalaking pera mula sa mga negosyante at mga pinanser ng politika sa Pilipinas. Dahil wala nga po yung utang na loob, wala silang tatanawing utang na loob at hindi ho sila pwedeng diktahan ng mga negosyante at ng iba pang sektor kasi hindi sila namuhunan at hindi naman sila nakatulong dahil yung maaari at dapat manalong kandidato ay yung may prinsipyo at may kaalaman at gugustuhin at susuportahan ng taong bayan. Yun po yung mahalaga. Please lang po.
Yan ang nakikita ko ng paraan para sa pagbabago. Paulit-ulit na po kung sino-sino lang ang nandiyan dyan. Papalit-palit na lang silang pamilya. O ano nangyari sa buhay ng Pilipino? Mahirap pa rin ang karamihan. Wala pa rin bahay na sarili. Wala pa rin mga sasakyan. Wala pa rin pong mga hanap buhay na matitino. Kasi yung mga politiko yung ilagay natin, sila lang nagpapayaman. At yung kailang mga pinansyal at kanilang kaibigan na nakikinabang. Pero kung gagawin natin at subukan natin at bigyan natin ng pagkakataon, tingnan natin ang listahan ng mga kandidato, kahit hindi gaanong kilala pero nandyan ang magagaling na abogado, ekonomista, certified public accountant, mga doktor, business group, at iba pang may kaalaman sa pangkalahatan, hindi ho napapag-usapan yun. Subukan po niyo. Walang masama. At ginagarantiya ko, hindi korap ang maliit ang ginastos sa eleksyon. Hindi mang-aabuso ang wala halos ginastos pero mananalo. Pero yun pong mga nanalo na, pabalik-balik na dyan, ang laki ng gastos kaya nanalo, ang laki rin ang kanilang sisingilin at babawiin pag napwesto. Kaya nakita naman nyo, nakakasuhan ng mga plunder, graft in corruption, yung mga incumbent at dating mga matataas na posisyon sa ating gobyerno. Kasi ngayon nga po, election pa lang nangapital na. Kaya pag nanalo, magbabawi. Kayo naman ay paniwalang butante sila matino, magaling, at kagalang-galang, at papakinabangan. Puro bola-bola lang yun. Puro budol-budol lang yun. Yun pong matipid, pero may talino, nakatipid ng kampanya, pero meron hong paninindigan, subukan na ho natin yan. Ayaw ko nang banggitin ng mga pangalan. Makikilala naman nyo dahil tayo ipapadala ng COMELEC ng listahan ng mga pangalan. Di ba? Binanggit ko na nga sa inyo si ID Mendoza. Yun ang magaling na accountant na dating commissioner ng Commissioner ng Audit. Marami pong magagaling dyan. Yung iba dyan, meron din tayo makukuha doon sa ibang mga matagal ng politiko pero may kakayanan naman, pwede pa rin po. Di ba? Merong mga kandidato mula sa Piklawan, Dilawan. Merong independent. Merong makabayan candidate. Diba? Merong makalikasan candidate. Merong mga eksperto sa legal. Bilang abogado na kandidato. Ang dami po. Huwag kayong manatili dun sa mga sikat na politiko at political party na nagtutulong-tulong para tayo linlangin. Huwag palinlang para magkaroon ng pagbabago ang lipunan. Huwag paggamit para magkaroon tayo ng tunay na kaunlaran. Pag hindi po natin iniwasan ng ganyan, at higit sa lahat, kayo ay natakot, nagpatakot, nagpabayad, o kayo nabili, yan po ang maling-maling sistema. Pag ganyan ang inyong pinasok, mahaba-habang panahon, maghihirap kayo. Ang mga politiko magagaling lang magsalita kapag kandidato pa lang. Pag napwesto, wala na yan. Kanya-kanya ng sibat yan, kanya-kanya ng diskarte yan. Mayabong pa nga yung iba. Higit sa lahat, hindi na ninyo malalapitan yan pagkatapos ng eleksyon. Tandaan yan. Paulit-ulit na nangyayari yan. Ayaw ko ng pangalanan. Kilala po ninyo yan. Please like and share ng video ito.